Pangmalakas ang lineup ng Converge, ikakasa na at ang sabi nila target nilang makumpleto ito sa susunod na taon at kung papalarin kahit hindi man makumpleto dahil sa mga time frame ng kanilang kontrata, yung iba daw sa kanila makukuha na kahit di pa matatapos ang taon. Sino-sino nga ba ang mga ito at gaano katindi ang magiging lineup ng Converge kapag nakumpleto ang sinasabing pinakamalakas na lineup sa balat ng PBA ngayong season 50? Tara! Biggest plan ng Converge, kunin lahat ng rights na hindi nagawang ipaglaban ng mga mother teams nila at may 5 players pong tinatarget nila ngayon na makuha base sa nawindang na rights na yon. Pinakaunang player na nasa kanilang listahan ngayon na siyang nakuha na nga nila ay si Dave Ildefonso. Recently lang successful na kinuha ng Converge ang rights ni Ildefonso kapalit ang future first pick ng Converge at si Kobe Monji. Pumayag naman ang Titan sa naging deal ng Converge dahil sa first pick na offer nila para at least next year, 2 na ang first picks na makukuha ng Titan Ultra. Isinugal na talaga ng Converge ang lahat para kay Ildefonso at mukhang sigurado na rin ang Converge na mababaw pa rin ang mga picks next year kaya binigay na. At para sa akin medyo okay na, medyo hindi. Hindi pa nga natin alam kung sino-sino pwede magiging prospects sa susunod na taon. Anong malay natin? Baka makatsamba na naman sila ng another 1 GDL. Sayang din yung first pick. Pero kapag nakapaglaro si Dave sa kanila, dyan lang din malalaman kung worth it ba ang pag-trade ng first pick sa kanila. Gaya ng lagi natin sinasabi, si Ildefonso ay athletic, may shooting, may handling, pumuposte din at two-way player pa kasi batak sa depensahan. Again, tingnan na lang natin sa PBA. Pangalawa, ang rights ni Ray Parks Jr. Mukhang magmumukbang ang Converge sa pagkuha nila ng mga player sa TNT at hindi pa sila natuto kay Mikey Williams. Ngayon si Ray Parks naman, kilala si Parks na nagpapabayad talaga pero mas malala lang si Mikey. Inaamin naman ni Parks na matagalan niyang gustong uuwi at sa Pinas manirahan dahil sa kanyang ikangay married life. Kapag nakuha ng Converge ang rights ni Parks, kahit siya lang sapat na, kahit wag na yung ibang nasa listahan. Alam nyo ba na nilalakad na raw to ng Converge ngayon sa TNT? At unti-unti na rin nagkakaroon ng komunikasyon ang Converge kay Parks. Ang tanong na lang dyan, sino naman ang ipapalit ng Converge sa rights ni Parks? Di ba binigay na nila yung first pick nila sa Titan Ultra? Nako, baka mga 2 big man ay ibibigay nila. Tanking daw kasi ang Converge ng mga big man para gawin lamang trade asset sa mga susunod na trade proposals. Pangatlo ay ang rights ni Greg Slaughter. Di ba narinig niyo na si Greg ay binitawan na ng Titan or Pure Blends at ang Converge naghahanap na naman ng mga pwedeng ibigay nila sa Titan para kay Greg. Sila na raw ang bahala sa mga kailangan ni Greg at ayon sa mga sources, alam na raw ni Greg ang tungkol sa bagay na to. Kaya pala nung dumalo siya sa opening ceremony ng PBA, ang saya niya na parang alam talaga niya ang buong pangyayari sa likod ng rumors. Si Greg ay nagkaka-average ng at least 15 points per game sa MPBL pero wala naman siyang katapat doon. Ang napansin ko kay Greg, mas lumalaki siya ngayon at mas bumabagal pang lalo. Pero sana sa PBA anong malay natin, baka ibang Greg na palang makita natin, 'di ba? Hindi ko rin alam kung worth it pa rin ba ibigay yung gusto niyang offer considering na nagkakaedad na. Pang-apat, si Encho Serrano. Kung di ako nagkakamali, si Serrano mula sa Phoenix, 'di ba? Isa din pala siya sa mga ginagapang ng Converge dahil alam nyo ba na grabe ang grit at hustle ng guardyang to. Nakita ko yan sa MPBL nung nabigyan na siya ng mahabang playing time. Sa Phoenix, naging remarkable naman siya at nakakakuha ng Player of the Week citation. Kaso, sinayang ng Phoenix to. So sobrang baba daw magpasahod ng Phoenix. Kaya tinanggihan niya ang 2-year deal ng Phoenix at naglaro sa MPBL. Panglima, sino pa ba? Si Mikey Williams. Kahit hindi pumayag si Mikey sa latest offer nila, pero hindi daw ito susukuan. Sa totoo lang, si Mikey talaga yung may saltik sa utak. Kasi kung ayaw niya talaga, namimili pa ng team, naglaro na nga noon sa Jensen Warriors, $25,000 na nga offer. Ayaw pa rin kasi ang gusto niya, TNT. Imagine nyo lang kapag nagsama si Mikey at Ray Parks, grabe. Ang lakas talaga ng Converge. Kahit hindi na nila isama si Winston, talagang ang lakas ng lineup nila kapag nakompleto. At sinasabing pinakamalakas na lineup sa lahat ng teams ngayon sa PBA. Papalag na sila sa mga big teams pero syempre, butas ng karayom pa rin ang pagdadaanan nila sa pagkuha